Hello po! Ngayong araw, medyo napapadami na rin kasi ang nagtatanong sa akin ito. Tulad na lamang nitong si Sir Ace Bagnes. Ang tanong niya ay, okay ba daw itong collagen at placenta ng SKJN? Ang dami ko po kasing nakikitang good reviews sa mga customers. O yan, isa na namang food supplement. Halika kayo, sagutin natin yan. Ayun, katatapos ko lang po talagang mag-clinic at sakto, isa rin sa mga pasyente ko ang nagtatanong sa akin tungkol sa collagen at placenta kung okay lamang daw bang inumin. Tapos nakita ko itong comment na nagtatanong din tungkol dito. Siguro trending ito pero hindi lang talaga ako aware dahil sa dami na ginagawa ko. Anyway, sige po, naalala ninyo, meron tayong rules pagdating sa food supplements. Una, dapat ay registered yan sa FDA and then saka natin i-review kung ano ang laman. Sige, tingnan natin ngayon dito po sa page ng FDA. Kapag hinanap mo sa FDA ang 5-point placenta ng SKJN, lalabas itong registration number. May nakita ko registration number, issued February 14, 2024. And then yung isa naman, yung 120 microtablets. Makikita din natin dito, meron silang advisory na registered na ang SKJN Collagen 120 microtablets. Okay, pasado po sa unang test natin. Ngayon, pangalawa, pag-usapan natin ng tungkol sa laman nito. Ayon sa kanilang packaging, naglalaman po ang SKJN Collagen ng C-Collagen peptide ng 1,000 mg. Kapag ka-convert po natin yan, 1 gram ang isang microtablet. Ang safe zone natin, around 2.5 to 15 grams per day. Sa packaging po nila, nakalagay din po na 4 to 10 ang recommended serving. So bale, kung i-convert natin yan, 4 grams to 10 grams. Kaya naman, pasado po sa ikalawang test natin. Pasok sa ating safe zone. So now, for the general public, usually naman po walang side effects at po pwedeng makatulong sa joint health, sa muscle health, at sa skin health. Siguro tanong natin yan, bakit peptides, no, yung collagen na nakalagay dito? Dahil hindi po na-absorb ang collagen sa whole form nito. Kaya dapat dun po sa mas digestible form at since protein po ang collagen, ang mas maliit na form nito ay amino acids or peptides. So ang tanong ay, para kanino to? For the general public, walang sakit, gusto ng healthier skin and joints po, pwede pong makatulong. Pero syempre, kailangan pa rin ng healthy diet and exercise. Remember po, na kahit na ng supplement ang ating inumin, kung hindi naman po kayo kakain ng tama, po pwedeng maging walang epekto ang kahit na anong iniinom ninyo. Kaya nga po ang tawag dyan ay supplement. Pantulong lamang para masapatan ang pangangailangan ng katawan. Dahil nga meron itong 1,000 mg of collagen peptide, po pwedeng i-take ang around 3 microtablets up to 15 microtablets per day. Yung isa pang tinatanong ni Ace dito at nung pasyente natin kanina ay yung tungkol sa 5-point placenta. Kanina po, na-check na natin sa registration ng FDA. Ang laman po nito ay fish collagen, marine placenta, vitamin C, alpha-lipoic acid at hyaluronic acid. Yan yung mga main ingredients. Pagtuunan natin ng pansin, yung marine placenta. Mayroong mga products po talaga na gumagamit ng marine placenta para makatulong sa pagtatighten ng pores, pagiging more elastic ng skin, at basically pagpapaganda ng balat. Maaring makatulong itong kombinasyon na ito pati sa pag-moisturize at immunity dahil sa laman nitong vitamin C at alpha-lipoic acid. Yun pong vitamin C, pwedeng makatulong din sa collagen para mas maging okay ang skin ninyo. Pero again, uulitin ko lamang po, huwag naman po ninyong iaasa na iinom kayo ng mga supplements na ganito tapos bukas makalawang maganda na agad ang balat nyo o kutis artista na kayo. Hindi po yung ganon. Dapat po tama pa rin ang mga diet niyo at inaalagaan nyo ang mga balat nyo. Tandaan din na ang mga supplements usually ay for long-term use para magstay ang effects. Hindi yung 1 week before the event nyo, magte-take kayo tapos expect nyo may effect na agad to at maganda na agad kayo. Hindi, dapat long-term. At ayun po, sana po may natutunan kayo, share nyo na, baka mas marami pa tayong matulungan. Hanggang dito na naman muna. See you next episode. Ingat!